in our pocket. We cannot spend more than what we earn. Ang ating gobyerno, sige lang ng sige ng utang. Ang ating budget ngayon ay 6.326 trillion pesos. At around 1.7 trillion dyan ay deficit. Ganong kalaki yung budget gap or budget deficit. Pagka may budget gap or budget deficit ka, saan mo kukunin yan? Iuutang mo yan. At pag inutang mo yan, babayaran nating lahat yan. And as we do the press conference this afternoon, habang tayo ay nakaupo dito, ang ating pagkakautang, ang pambansang pagkakautang ng Pilipinas ay 17 trillion pesos more or less and still counting. Pag yan ay hinati-hati ng 110 or so million Filipinos, lahat tayo, pati batang paslit, kasalukuyan ay may pagkakautang ng higit kumulang 143,000 pesos kada isa. Ganyang kalaki ang utang ng Pilipino. So what do? We start with the national budget, simulan natin sa gobyerno. We must institute fiscal discipline. We must institute austerity plan, austerity measure, and we must observe belt tightening. Hindi tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Tigilan na yung non-core function ng gobyerno. Ano yan? Yung pamumudmod ng pera nating mga Pilipino gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit yung kung ano-ano pang tawag na ayuda. Diyan lamang natin malalabanan ang kahirapan. And dugtong ko lang, kung talagang gusto ng gobyerno na tayo'y tulungan ng ordinaryong Pilipino, imbis na pera na binibili ang pagkatao, dignidad, dangal, at boto ng mamamayang Pilipino, imbis na AKAP or AIX, bakit hindi nila huwag pagbayarin sa kuryente ang lahat ng pamilyang Pilipino na hindi kumukonsumo ng higit sa 2,000 piso kada buwan? Sa isang taon, 24,000 pesos lang yan. Bakit ayaw nilang patupad yan? Ang isang bigay ng ayuda higit pa sa 24,000 pesos. Kung sasagutin ng gobyerno, isa-subsidize ng gobyerno ang kuryente ng pamilyang Pilipino na gumagamit ng hindi lalabas sa 2,000 piso, yan ang tunay na ayuda. Mararamdaman natin. Bakit ayaw nila yan? Kasi hindi na dadaan sa kamay ng mga korap na politiko. Yan ay dediretso na sa electric bill ninyo, magsi-zero-zero na, wala kayong babayaran. Ayaw nila yon dahil hindi nila tayo magagawang mga mukhang timawa na nakaganon lamang nag-aantay ng pera mula sa kanila. So I believe, ang punot dulo, ang alpha and the omega ng ating problema sa korupsyon ay nakaugat sa ating taunang budget. At yan ang aking babantayan sa Senado. Thank you, sir. Next to ask the question is Kim from Radyo Sincero. I want to raise this question for Sir Attorney Jimmy Bondoc, sir, because you are talking a while ago about the scam or the this last time. Excuse me. The arrival of Rodante Marcolita. And also we would like to recognize the presence of our incoming Congressman, 2nd District of Zamboanga, Bugay, Mr. John. Okay. Please proceed. Kim of Radyo Sincero. Yes, I want to continue this question to Attorney Jimmy Bondoc, sir. Comelec Chairman Joaquin Garcia said that 60,000 attempts voting of counting system and internet voting. So how can we be sure na hindi po madadaya yung election this coming May 12, 2025? So I know that you have any steps to protect this. So ano pong masasabi niyo po dito? We cannot, no? We cannot. Ang tanong niyo po is if we can be sure. How can we be sure na hindi madadaya yung election? Kapag online nga, we cannot be sure, ano? Ang sinasabi po namin, mga kapartido, no? Nag-research po kami kahit ni Senator Robin Padilla.
kahit po ang Estados Unidos ay inaral ang pagpapairal ng online voting. At lahat po sila ay tumanggi sa online voting dahil masyadong mataas ang posibilidad ng hacking. Yun pong DICT, kung maaalala nyo, which is, ano bang departamento yan, di ba? Information Communication Technology. Na-hack ang DICT, which is our, kumbaga, central na agency with regard to technology. So, kung ang ating eleksyon ay ipapa-online natin, which by the way is against all prevailing laws, no? It is immaterial actually kung mahahack or hindi. Dahil wala pong batas na nagpapatupad ng online voting. Wala pong batas. Puro resolution lang po ng COMELEC ang nagbigay buhay dyan. At hindi po pwede, yung tanong nyo sa kahit kaninong first year law student, hindi pwede na umakyat pa ang kapangyarihan ng resolusyon kaysa sa batas. So, ayun lang po. Sadly, ang sagot ko po sa tanong nyo is kung may online voting, how can we be sure hindi madataya? We cannot be sure. So kindly support our petition filed before the Supreme Court na una, magkaroon ng injunction sa pagpapatupad ng online voting at magkaroon ng mandatory injunction or i-mandate ang COMELEC na ibalik sa more dependable na manual voting and counting. Salamat po. Thank you so much. At this point in time, I would like to welcome Bon Jovi of OMG-FM. Good afternoon po sa ating mga senator. Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. So, ano ba yung komento o reaction ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? But that's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis.
hindi ka dapat on your skin, gano'n. Kung talagang ang feeling mo na abuso ka talaga, ay didimanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Eh, ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganoon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Sinabi ko naman yun eh. Sinabi ko naman sa kanila yun eh. Kasi meron tayong, there are several doctrines. One is the doctrine of free comment. Yung doctrine of fair comment, masakit yung mga banat, but if the issues na pinag-uusapan already transition into public issues. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ayun, medyo masasaktan ka, but you have to balance your feelings as a aggrieved public servant against the need to discuss public issues. So, dalawa yun eh. Mas importante, sabi ng Korte Suprema, people should deliberate and they should participate in the discussion of public issues kahit na nasasaktan ka. Eh, medyo maninipis na yung mga kasama ko eh, di ba? Nasasaktan kasi, tinatawag silang kung ano-ano. Di ba? Si Mr. Google, si ganito, ganyan-ganyan. Siguro nasasaktan sila, pero dapat pabayaan na lang natin eh. Yun ang protection ng press eh. That's the doctrine of fair comment. It is a shield against defamation, libel, as long as yung discussion talagang there is already public interest. At saka yung parang scrutiny test. Dapat gano'n eh. The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights protected by the Constitution. So sinasabi ko sa inyo, ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun. Thank you so much, sir. Alam kong marami pang gusto magtatanong, but we will only have one more question. And after this, we will be requesting our senatoriables to stand in front, and we will have our hand raising. So at this point, please, the microphone. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon po sa lahat. Ako nga pala si Marak Musmar. Kauban na ko din si Rasaul Lubrico, din Lubong Kawil Ariel Abison Fernandez. Ang tanong ko po, kung baka sakali po manalo tayo, kasi po dito po sa amin sa Ipil, ang problema po natin nito, ang public hospital at saka college, public college school. Kung pwede po yung madras po sa mga Muslim, kailangan po namin dito sa Ipil kasi hindi tayo sakop ng bar. So pwede po ba ninyo kami pagbigyan po dito sa Ipil? Para po para sa ganun po, na magkaroon po ng magandang buhay po ang taga-Ipil. Kasi wala po kaming public school dito at saka hospital. Kailangan po namin yun dito. Kaya maraming salamat po. Yes. Salamat po sa tanong. Ako, actually, first time ko po sa Ipil, sa magandang lugar. Pero ang layo talaga pala, galing sa Zamboanga Airport. At wala ako, tama ka po. Isip ko bilang isang doktor, paano kung nagkakasakit, yung 3 oras na binyahe ko, saan sila pupunta? So I agree with that. Ngayon, ang nangyayari kasi sa Pilipinas, I agree po sa sinabi nila, yung ayuda, mali ang pag-handle. Ang ayuda kasi barabang itong bottle na ito na butas. Kung ibubuhos ko dito, kung walang butas, okay lang. Pero ang ayuda kasi, butas siya eh. Pagdating dito, wala ng laman. Pagbuhos mo, wala ng laman.
kasi ang daming dinadaanan na kamay at hindi naging maganda yung handling. Kailangan yung ayuda na bilyon-bilyon ilagay sa tamang lugar. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong sa build para po magawa lahat yung kinakailangan po. So, ngayon, alam ko malaking challenge dahil marami ding nai-enjoy sa tumatanggap ng pera. Kailangan i-educate natin ang tao. Ang plano ko po, magkaroon tayo ng signature campaign na kung pwede pumirma ang milyon-milyon na sasabing, ayaw ko ng ayuda, gusto ko ng hospital. Ayaw ko ng ayuda, mas gusto ko libre ang gamutan. Alam ko maraming pipirma sa ganon. So kailangan natin i-educate, kailangan natin baguhin itong mahirap na ito dahil naging ayuda culture na tayo, pero nakakatakot po ang ayuda culture. Isipin nyo, hundreds of years, mananalo pa rin sila dahil binibigyan lang sila ng ayuda at boboto pa rin. So nakakatakot po ang papuntahan ng ating bansa. Kailangan itong pigilan at baguhin. At alam natin na may pera dahil nga kahit saan ang bigayan. So I do believe po na kaya po na gawin natin at i-prioritize po ang mga lugar gaya po ng IPIL dahil ang layo po talaga nito kung walang mga hospital. Salamat po. Thank you so much. Sir, Maaril ba kasi I want to give a substantive lang din na addition, no? I want to prove to you that the PDP can really help pagdating po dyan. Ako po ay galing sa PAGCOR, no? I was a director. And prior to that, I was the Vice President for Corporate Social Responsibility. Ang lalim po ng natutunan namin dyan sa issue na yung hospital tsaka public school. Ang amin pong flagship programs dati sa PAGCOR, which I learned from, and I have imparted with our party, no? Kung ano ang talagang problema sa building of public schools, tsaka yung building ng mga hospital. Okay. In a nutshell, 1 minute lang po to, huwag kayong mag-alala. Natutunan ko yung intricacy na pag napatayo mo man yung ospital, pero wala kang operation fund at manggagaling lang sa LGU, wala din yung ospital. Walang mangyayari dyan, mabubulok lang din. Ang lalim ng naaral ko dyan. At alam ko rin yung mga batas na kailangan i-amend para i-allow tayo mag-allocate for operational expenses for a projected time. Pero ang dami pong pasikot-sikot, pero awa ng Diyos, ako po yung naging abogado, alam ko na po ang babaguhin para sure na pag nagpatayo ng ospital, hindi madedrain ng LGU sa pagpapatakbo niyan. No? Kasi ang nangyayari, may ospital, pero humihingi sa PAGCOR ng panggamot, eh di ganun din. Tama po, no? Pati sa eskwelahan, ganyan din po. Nagpatayo po kami ng multipurpose evacuation centers na ginagawang eskwelahan ng mga lokal. Lastly, Senator Bongo, nagpatayo ng malasakit centers, super health centers, tsaka magkakaroon ng regional specialty centers. So with the party's help, we will make sure, again, in a nutshell, may operating fund tayo para dyan na hindi manggagaling sa local. Malalim po na learning yan, hindi biro yung 6 years namin inaral yan, and we will do that para po uunahin na namin kayo dito sa IPIL. Manalo o matalo kami dito, gagawin namin yan. Pero alam ko naman panalo kami dito. Thank you so much, Senator. Jimmy Bundok. Hapon po sa inyong lahat. At kaunti ang oras, I'll just like to introduce myself again. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, madali pong tandaan. 5'6", 5'6", hindi po siya utang, 5'6", hindi po siya pautang, at 5'6", hindi po siya pabigat. 5'6", tratuhin ninyong kolektibo nating puhunan patungo sa mabuting lipunan. Yan po yung aking numero sa balota. And briefly, we just have to come into a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. It is important that we realize, ano ba ang nakataya sa midterm election na ito? Hindi lamang ang kinabukasan naming mga kandidato ninyo, hindi lamang kayo.
Ang nakataya dito ay ang ating bansang Pilipinas. Our democracy is under threat. It is under attack. And the proof is, itong aking suot-suot na t-shirt. Pinagkaitan nila ng kanyang karapatan pantao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag nating kalilimutan yan. Siya ay Pilipino. At ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno, kahit gobyerno ng Estados Unidos, gobyerno ng China, gobyerno ng Singapore, gobyerno ng Russia, gobyerno ng North Korea, higit pa ang gobyerno ng Pilipinas. Ang trabaho ng kahit na sinong gobyerno ay protektahan at pangalagaan ang karapatan ng kanyang mamamayan. Yan ba ay ibinigay kay Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte ay inihandog na mistulang isang alay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan yan pagpunta ninyo sa presinto ngayong May 12, 2025. Para lang din lagi nating matatandaan, bukas ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas. Hindi ka maaaring magdemanda kung kaaway mo ang kapitbahay mo hanggat wala kang certificate to file action na ini-issue ni Kapitan, na ini-issue ng barangay. Anong ibig sabihin yan? Bukas ang katarungang pambarangay law. At kapag ka ikay nakakuha ng certificate to file action, saka ka lamang maaaring magtungo sa ating mga piskalya. At bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya. Ganon din ang lahat ng tanggapan ng ombudsman mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas din ang lahat ng antas ng ating korte, mapa MTC, mapa RTC, mapa Court of Appeals, mapa Court of Tax Appeals, mapa Sandigan Bayan, at higit sa lahat ang ating Korte Suprema. Ibig sabihin, mga kababayan, walang puwang ang banyagang taga-usig sa Pilipinas. Walang puwang ang banyagang jurisdiksyon sa Pilipinas. Walang puwang ang banyagang maestrado sa Pilipinas. At kung ikaw o sino mang Pilipino ay inaakusahan ng kahit na anong krimen, ikaw ay dapat bistahan, usigin, litisin dito sa Pilipinas, hindi sa harap ng mga mahistradong banyaga kagaya ng ICC. Kaya wag nating kalilimutan, today is April 12, kahapon, isang buwan na. Isang buwan nang nasasalbahe si Pangulong Duterte. Wag nating kalilimutan, ang halalan po natin ay May 12. May 11, magiging 2 buwan na yung anibersaryo kung paano pinagkait kay Pangulong Duterte ang kanyang karapatan. Ito ang ating gamiting batayan at paalaala sa ating sarili kung bakit kinakailangan ninyong tulungan ang Duterten, ang 10 kandidatong inindorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa, sapagkat tayo'y binigyan ng maiksing panahon lamang, tandaan din natin, kinakailangan natin ng sapat na numero sa Senado. Sapagkat ang susunod nilang target ay walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag. Ako rin ho ang nag-file ng kaso sa Korte Suprema upang questionin ang maanumalya, illegal, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Hindi sila nakukontento sa pera nating Pilipino. Hindi lamang yan ang kanilang pinakikilaman. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais nilang nakawin sa inyo. Bahagi ng 32 milyong Pilipinong bumoto, tumangkilik kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Bantayan natin yan at magagawa lang natin yan kung meron tayong sapat na bilang sa Senado. Pakitulungan po ninyo kaming mga kandidato ninyo sa PDP. Tulungan po ninyo nang sa ganon, may paglaban at maprotektahan natin
si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag na salaulain, na nakawin at lapastanganin ang inyong sagradong mandato, tiwala at botong ipinagkatiwala 32 milyong Pilipino kay Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Ito'y pilit ninanakaw ng iilang elitistang kongresista. At habang tayo'y papalapit sa halalan, huwag nyo rin kalilimutan, lahat ng api at bumoto para dyan sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso, inyo na po silang sisantihin. Yan ang aking pakiusap. At pagdating sa Senado, ulitin ko, tulungan po ninyo yung buong Duterte, ang senador that is Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senatorial candidates. Muli ho, ako na may lumalapit sa inyo, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Magandang hapon at mabuhay po tayong lahat. Alam ko po lahat kayo ngayon, pinapanood nyo yon, nakikinig kayo sa kanta, but half of the experience is naaalala nyo yung bawat image na winawalang haya po ng pamahalaan natin ang dating nakaupo na Pangulo and the chairman of PDP. No? So, sa totoo lang po, sa tinuod lang, naulaw ko mangampanya karon. Kay perting taasa ang namo sa survey. Hunaw na nag-top 13 ko sa survey. Bondok lang naman. Kinsagoy magdahom. Pero it is at the expense of our leader. Ang problema po sa bayan natin ngayon is, sa gobyerno natin ngayon, is there's no real unity, which is their battle cry, but there's no unity. They're not even united. Ang hirap po ituro ng pag-ibig sa tao na hindi marunong magmahal. Tayo po kasi dito, siyempre we have our own party problems, pero tayo nagmamahalan and our loyalty is to Duterte. Napakalinaw. Because it is not to a name, but it is to a principle. It is the principle of good governance at saka bayan ang una. Hindi nila naiintindihan yon. It's like explaining love to the loveless. No, so, yun ang challenge po natin ngayon. And I'm speaking to you straight. I'm not here to campaign. I'm here to remind us all, no, of certain basic precepts about nationhood. No? Ang una po sa lahat, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang hirap naman paliwanag ang basic sa tao na ayaw tanggapin ang basic. Hindi tayo saklaw ng ICC. So even before we start campaigning, kapag tayo nakikipagtalo sa Facebook, kailangan po pinaglalaban natin ang kasarinlan ng Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. You can ask any lawyer yan sa mga tabi ninyo, madaming abogado dito. There is no ICC jurisdiction. Okay. Yung next topic po, yung impeachment. Kaya po kami tumatakbo na noong una 9 lang kami, ngayon 10 na. Alam niyo naman, Duterte na tayo. No, nagsimula kasi tayo, wala pa si Dr. Mata, ngayon kasali na po. Part of the final request po ni Tatay, bago siya kinuha, bago kami, nasa Hong Kong po kami, sabay-sabay, explicitly requesting, sabi niya, kung pwede po, para raw sa kanyang anak, mag-PDP laban straight tayo. Okay.
Sa tagal po natin kilala si tatay, alam naman natin when he is just talking political, yung nagiging politically, lang siya, naglalaro. But when he is sincere. Gusto po talaga niya maglagay ng mga matitino doon na senador. I hope you think of us as matino at least, no? As capable. But aside from that,